parang gano'n, di ba? Pero God revealed me something na nakaka-amaze na parang na grabe yung naramdaman ko na hindi lang pala porket hindi tayo righteous, hindi tayo perfecto, na wala na tayong karapatang pumasok sa relasyon. Parang ganon, di ba? Ang ano dito, ang binigay na revelation sa akin ni God ay use your pain and suffering to step forward. Sabi dito, minsan kailangan pa nating masaktan at madapa para lang maramdaman natin na may Diyos pala. Totoo pala. Parang isang bata na kailangan pang magkasugat para lang matuto. Sabi nga sa Psalms 126:5, those who sow in tears shall rejoice, joyful shouting. Ibig sabihin na di tayo dapat malungkot kung ano man ang nararanasan natin. Lahat naman tayo may mga nararamdaman na lungkot sa buhay. Minsan nga may mga bumibigay. May umaayaw na kahit na. Ngunit sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Di natin kayang intindihin mag-isa ang mundo. Di natin kaya tong unawain kung tayo lang mismo ang magre-resolve sa lahat. Nung wala pa ako kay Kristo at nasa mundo pa ako, ang hirap ng buhay, pati ang buhay ng ibang tao, pinoproblema ko. Ganon kasi ako na kunyari, ayoko nang nakakarinig ako ng problema ng iba, talagang problemahin ko siya. Nung nadudun ako sa Pilipinas, ako ay isang single mother, na parang ang aking asawa ay nasa Italy, na parang ganon. Ako lang nagpalaki dun sa anak ko. Na parang wala sa akin si Kristo, talagang pasang ko lahat. Na parang maging ama't ina ng anak ko, na parang hindi ko alam kung didisiplinahin ko ba siya or magiging tatay. Wala pang diamond dust dyan. Wala pa. Wala pang diamond dust. Kasi ang mga chips pa nung araw, malalaki pa, kaya hindi pa madidevelop yung mga cellphone natin ngayon. Noong 1990s, dyan na na-develop yung Microsoft. Mula noong 1990s, dyan na, pagpasok ng 90s, dyan na na-develop yung Microsoft, mga 3D games, yung alpha, lahat ng nagagamit natin. Pero yung mga simple pa lang. Pero hindi pa ganun ka, pero may internet na siya. Yan. Noong 2000, dyan na, parang bumulusok na. Yung diamond dust. Nandiyan na yung diamond dust. Oo, dyan na. Wala pa, 2010 yun. Mga tablet, nandiyan na yung iPhone na nga, iPad. Dahil sa, Wi-Fi na sa nga, development ng pabilis na yung pabilis. Baka nga next year, ewan ko kung ano na yung mali-develop. Na sobrang bilis Nakita ko ng araw, 70s lang nagsimula. 80s, 90s. parang konti pa lang development. Ngayon, pagpasok ng 2000 hanggang 2013 ngayon, ang development ng computer, tingnan mo, meron na siyang salamin lang. Nakakapag-computer ka, paano nakikita yun? Diba, ang development, kasi pagtutulungan ng mga tao, saka yung programming, marami nakakaalam, kaya yung knowledge nila nagkakaisa na. Ngayon, yung developer, nakakaisip siya ng kung ano gagawin, kumuha siya ng tauhan, kaya yung development ng technology, pabilis ng pabilis. Kaya sa susunod, ewan ko kung anong development na, baka hindi na natin maano. Sa bintana. Meron na siyang, kung ano man naisip nyo ngayon, siguro meron na Hindi, yung nagawa. pinag-aralan mo, wala na. Mama, ang hirap na maglaro ng diamond dust pag sa bintana ka. Basic. Hindi siya wala na kasi yung pinag-aralan, iba-iba kasi klase ng pinag-aralan ng tao. Yes. Hindi, yung napag-aralan mo nga. Iba yung pinag-aralan ko sa pinag-aralan nila. Kasi, kumukha sa US, yung pinag-aralan ko, iba yung degree mo Maski sabihin mo computer engineering. Isang box lang, no? Abacus. Saan, parang abacus. Sa dream lang ng Na kung saan yun na nga, yung card ang nagpapaandar, no? Yan po yung pinanggalingan ng computer. Kaya, ang pamagat po ng ating papaksain ngayon, no, ay ito, embracing the vision. Na kung meron silang naging vision noon sa computer, no, alam nyo, ang Diyos meron din vision sa atin. May the dreamer tayo, dreamer. Ayan, dreamer daw, okay? Embracing the vision, katas ang verse po niya, titingnan natin, for everything comes from God. Ang sabi niyan, everything that comes from God, everything lives by His power, and everything is for His glory. Alam nyo, kaya po binigyan ng introduction na ganyan, no? Para makita natin na katulad din tayo, katulad dun sa computer. Ba?
nilikha yung computer dahil kasi merong purpose yung lumikha sa kanya eh. Di ba ba? Para makatulong sa lipunan, para bigyan yung nag-imbento sa kanya ng kasiyahan sa sarili niya. Di ba ba? Alam nyo, dapat unawain natin dito kasi karamihan sa tao ngayon, ang alam, kaya tayo nalikha, tayo nandito ay para sa atin. Diba? Katulad ng computer, hindi man ginawa yung computer para doon makinabang siya sa sarili niya, di ba? Kung walang magmamaniobra sa kanya, hindi siya kapaki-pakinabang. Kaya tayo din naman, tingnan nyo ang nangyari sa atin. Yung layunin ng Diyos doon sa pagkalikha niya sa atin, tingnan nyo alam nyo, problemado po yung buhay natin. Problemado na yung buhay natin. Kaya ang ating papag-aralan ngayon, sabi nga po, kung paano ma-embrace yung talagang tunay na vision ng pagkalikha sa atin. Pagkatapos, yung layunin niya doon sa paglikha sa atin. Pagkatapos, saka, kung ano naman yung layunin natin para sa Kanya. Diba? Ibig sabihin, kung sakaling, katulad sa isang anak, diba? Nanganak ka, diba? Nagkaroon ka ng anak. Abe, yung hindi naman yung anak kaya siya pinanganak ay para lang sa sarili niya. Nakita ba ninyo? Nakita niyo kung minsan, pag lumalaki na yung tao, yung pagpupusa niya na siya, alagaan ko yung nanay ko paglaki ko. Nakita niyo yung layunin natin sa buhay? Di ba? Pero kung minsan, sa isang Kristiyano, alam niyo, hindi naiisip ng Kristiyano kung minsan yan. Akala niya, okay, yung pagsisimba niya, ay parang mabigyan lang niya ng kasiyahan, yung yung barkada niya, yung pamilya na kasama niya doon sa simbahan. Ganun yung pagkahubog natin, nasa Katoliko tayo. Kaya tayo nagsisimba, dahil kasi sinasabihan tayo ng magulang natin, di ba? O, pag hindi ka magsimba, hindi ka pagpalain. Pag hindi ka magsimba, hindi ka bumait. Di ba? Nakita niyo? Tingnan niyo, yung kaisipan natin, di ba? Yung pananaw natin, yung layunin natin sa pagsisimba ay hindi para sa Diyos, kundi para sa kanila. At para sa atin, dahil kasi pinagpapala tayo kung nagsisimba daw tayo. Nakita ba ninyo? Nakita ito yung layunin ko na dapat nakita natin eh. Yung ginagawa po natin, kaya nga sabi nga kanina Rizal kanina, it's not about us. It's all about Him. So yun po yung gusto kong makita natin ngayon na siyang papag-aralan natin. Now, kahit kung bakit ko na-introduce kanina yung computer, dahil kasi nilikha po yung computer hindi para sa computer eh. Nilikha po yung computer dahil kasi para bigyan ng kasiyahan nila eh. Yeah, para at least magiging, sabi nga po, kampante sila o kaya magiging kapaki-pakinabang, di ba? Pero nung sabi nga po, nung ang tao materyoso na, asan dali ko, alam ko rito para mapakinabangan ng lahat. Kita nyo? Iba-iba po yung mga layunin ng pagkalikha. So, ang sabi po niya, we were made by God and you were made for God, no? Kaya, ano naman po ngayon ang layunin ng Diyos, no? Kung bakit tayo nilikha. Ang sabi po diyan, life is a preparation for eternity. Tandaan po ninyo hindi po kayo nilikha, hindi tayo nilikha para makinabang po tayo dito sa kinalalagyan natin. Okay? Kasi ang pakinabang po dapat ay yung talagang habang buhay, di ba? Pero kung makinabang ka lang ng ilang taon lang dito sa kinalalagyan mo, samantalang pakinabang lang yan. Nakita po ba ninyo? Na kahit kung matitignan mo, kung talagang sabi nga po, uunawain mo yung buhay mo, na hindi pala dito ang layunin ng Diyos para sa iyo. Okay, malalaman natin mamaya kung bakit ba tayo nilikha dito? Ba't nila tayo nilikha sa langit, di ba? Natin mamaya, di ba? Dahil kahit sabi nga po, kaya tayo nilikha rito, it is a preparation for eternity. Ibig sabihin, para doon ay makakasama natin yung lumikha sa atin. Nakita po ba ninyo? So, you were made by God and you were made for God. Ang sabi doon, you were made to last forever. Handaan po natin, meron po tayong buhay na walang hanggang. And then you will spend more in heaven than in here. Life is preparation. We are here to practice for our eternal life. No? So ano po yung layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha? Ang una pong layunin niya, sabi nga, God planned me for His pleasure. Alam niyo, kung titignan po natin dito, sa totoo lang,
sabi nga, hindi naman ang Diyos wala namang pagkukulang eh. Kaya nga lang nilikha po tayo dahil kasi gusto niya na may makasama siya, sabi doon. Now, kaya God made me for His pleasure, sabi ganun. Long ago, long before, no, He laid down on earth's foundation. Okay? Ang sabi diyan, God has us in mind. Nakita nyo? And settled on us the focus of His love. Alam nyo, dapat maunawain po natin dito gaano pa tayo ka-espesyal sa Diyos nung nilikha tayo. Diba? Alam natin na hindi naman niya nilikha, hindi katulad ng mga nag-aasawa ngayon, di ba? Maraming mga nag-aasawa sa Pilipinas ngayon. Hindi pa naman sila nakahanda, di ba? Sige na, magsawa na tayo. Ano kaya nangyari? Abay, talagang, di ba? Pero tinan nyo, nung nilikha po tayo ng Diyos, hindi ganun ang ginawa niya kundi inihanda muna niya ang lahat Diba, kita nyo? Inihanda muna niya yung matitira natin, yung makakain natin, yung makakasama natin. At inihanda muna niya yung magiging asawa nga ni Adan. Nakita nyo? Kasi sabi nga, nandyan na ang plano niya. Long before He laid down on the project, God had us in mind and settled on us the focus of His love. Pagkatas, sabi pa ako doon sa Revelations 4:11, God created everything. And it is for your pleasure that they exist and were created. It is the pleasure of God. Okay? Ang sabi nga po, ito ang dapat nating maunawaan dito. Kasi kung minsan kung tayo po ay, sabi nga po, minsan iniisip natin, paano kaya masisiyala sa akin ng Diyos? Akala po natin kasi kung patuloy tayo, sabi nga po yung pagsisimba natin, pagkatapos sa pag-aatin ng mga bagay-bagay. Alam niyo kung minsan, tama po yung sinabi ni Joyce Meyer kasi kung minsan po, yung layunin kasi natin hindi na yung sa Diyos kundi yung sabi nga sa sarili. Di ba? Ay, punta ko doon kasi masaya. Ay, punta ko doon para, di ba? Kung minsan ito yung deception ng kalaban sa atin nakafocus sa sarili natin, hindi sa Diyos. Alam niyo, magiging tayo magiging makabadong tayo palagi. Sa totoo lang, ito po yung kinumpara doon sa katulad niyan Nung tayo ba yung nagkaanak, di ba? Nung nagkaanak ba tayo, di ba, hindi pa sapat na yung, kapag yung, lalo kung bata pa siya, inoobserbahan mo lang di ba, nasisiyahan ka na. Tapos uwi sa bahay, matulog, patas manood ng TV. Yung pinuntahan namin ni Rosel sa ni Mimi, siningni, ayan, yung asawa ko, uwi sa bahay, pagkatapos, konting TV lang, patas, matulog. Tapos, maaga magising, alas 7, gano'n. Halos gano'n lang yung iniikutan ng buhay niya. Tapos kapag weekend, yan, pupunta sa kampan, patas pakainin niya. Tapos babalik na naman, trabaho na naman, TV, konting TV. Di ba gano'n yung ikot ng buhay natin nung hindi pa alam yung ano yung layunin sa ating buhay? Diba? Nakakaboring na buhay, di ba? He created us in order to get to know Him and spend eternity with Him, no? And then the first purpose nga, ito nga po yung, pero alam nyo, ito, isang nakakalungkot, na ang sabi po dyan, no? Most people don't know God. Karamihan po sa tao, they don't know God. Ayan, ito po. Bakit po, sabi po doon sa first, some people have missed the most important thing in life. They don't know God. Okay, sa papaanong paraan na hindi natin, sabi nga po, hindi sinabi na hindi natin kilala ang Diyos. Yan. People who don't know God, ano po sabi dyan? Always worrying. Are always Worrying. worrying. You know? Pagdating ng sweldo, hindi pa dumarating ang sweldo, di ba? Bilang na. Ano na, nautay-utay na. Okay, hindi pa kasya, di ba? Pagdating ng katapusan, di ba? Pag ganun pa Alam niyo, sa totoo lang, di ba? Ganun kasi tayo Naku, ito na naman yung pangangailangan. No. Alam niyo, ang sabi po doon sa Mateo, sabi niya, look at the birds in the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more than valuable than they? Can any of you, by worrying, Fear God as what?
What does he do for you? Why is he interested in us? Why would he ever have the time of the day to listen to my prayer? Who am I compared to God, the creator of the universe, the Alpha and Omega? It's a big thought. For me, God is everything. For me, there were many times in my life where I did not have peace in my life, and seeking the answers to many questions, and of course, being born without limbs, I asked God, why did this happen? You know, we always talk to God more on a bad day. We ask God for things, we thank God for things, but do you get to know Him? Do you talk to Him apart from just asking Him for things? Because if I had a friend and I just called him up when I needed him, it's not really a friendship. Do you know that He is excited to hear from you? Do you know that you were on His mind before the earth began and He formed you in your mother's womb? That was such an amazing peace that I had at 15 years old. To know that I finally have someone who's going to be with me through it all. Who knows all my circumstances, who's bigger than my circumstances. Not like my parents. My parents loved me. My parents were there for me. They were not going to leave me at all. But they couldn't change anything. And they couldn't heal my heart. But God did. How cool is that? That He loves me so much that He sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross for my sins. Who am I that God would ever want to even talk to me, let alone let His Son die for me? Jesus Christ, He died for my sins. But John 3:16 says God came and saved the world. He rescued us by sending His Son, Jesus Christ. In verse 17 it says Jesus did not come into the world to condemn the world, but to save us. And when the world thinks, well, Jesus is now the only way, the truth, and life, yes, because He is the only one who died for our sins. He is the only one who claimed that He was God in the flesh. He was the only holy one. He was the only one who faced the devil face to face and won. He was the only one who could raise Himself from the dead. And when I believe in God and I receive Him as my Lord and get to know Him as my friend, that same Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead, the Holy Spirit, will raise me up from the dead. How cool is that? I'm not going to die. I may take my last breath here on earth, but I have confidence in Him, not only for salvation, but for comfort, for strength. And I can actually talk to Him. I might be good to you, but compared to God, who's Nick Boykin? No one. I might be good compared to some other people, but how good is good and how bad is bad? That's why we bring out the Bible and say, okay, let's not compare ourselves to each other, but let's compare ourselves to God. Well, if we do that, we got a little bit of a problem. If you think that having no arms, no legs is a problem, not knowing God is a bigger problem. And I want you to know that it's not too late. Yeah, tomorrow is not promised, but you have today to say, hey, you know what, God, if you're up there and you have a plan for me, I want to know what that plan is. And the beautiful thing about knowing God is knowing what He says. Knowing what He says about how much He loves me, about how He'll never leave me, about no matter how many times I fail, He still loves me. I'm under construction every day. And Nick fails God. But God's grace is sufficient as long as I hunger and strive to know Him more. And it's not this to-do thing, it's a love thing. I love God, and God loves me. And as we spend more time with each other, I fall in love with Him more and more every day. The most exciting thing that I can ever do today is to know something more about God's love for me and my family. He can give you faith to believe this. If you ask Him for faith, He will actually give you faith. Faith is not a gift that's earned. Faith is a gift that's given. He loves you so much. And more than anything today, I want you to know God. Okay, so yung huling uri po ng Kristiyano. Yan, Christian. Yan. Uri ng Christian preoccupied ng worries of cares of life. Laging hahanap ay relief kapag giving at teaching ayaw makinig. Cares, worries, no? At tapos, Christian, yan, ito, balat sibuyas, no?
hindi nakamayan o napansin, lilipat na sa iba. Tawag dyan, Ares, no? Ares Chan. Ito yung Christian, yan, Chan, yan. Model lang kapag may kainan, potluck, anniversary, outdoor. May kainan, kaya nga. Ito si Beatrice. Kaya nga kainan Chan siya eh. Christian. Ako yan, genuine. Okay, so sabi nga, genuine Christian, inspired by the love of God, inspired by the word of God, which transformed life. For the Holy Spirit, blessings the Lord, church at sa iba. Ito tayo magtatapos at medyo na doon sa huli. Ito po yung huli dapat natin alalahanin. Kaya sa fellowship po, ang sabi po doon, let us be conscious for one another, okay? To help one another to show love and do good. Let us not give up the habit of meeting together, as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more, since you see that the day of the Lord is coming nearer. Mga nakita natin ay hindi po ito yung mga dapat, sabi nga po, yung makaka-discourage sa atin o kaya pagtatawanan natin. Tandaan natin na meron pa mga stages yan eh. Dapat yun po yung purpose eh, kung bakit tayo nandito. Diba? Unawain po natin yung mga kahinaan nila. Para niyaangat sila dun sa talagang stage na dapat nilang pagdadalan. Sa papaanong paraan po, yan, yung pag-encourage po natin ng pagbagasa, no? Kahit kung kayo kulit ko kayo, dahil kasi ayaw kong maging gano'n kayo, eh, mga Christian o mga Christian, di ba? Christian. Meron ganun na. Yung nangyayari yan. Ito yung mga tinatawag mga Christian na mga naka-pampers. Nakatitim pa siya. Duday sabihin sa titin. Sabihin mo kasi, titin, kasi. Gano'n, no? Hindi. Meron talaga tayong gano'ng states. Nakakit sa pamamagitan po ng pagsama-sama ganito, pag-encourage sa bawat isa, no? Kaya sabi nga eh, we must encourage each other, no? Ito pa yung, yan. Beware of selfish interest sa gawain. Alam nyo, ito ang gusto kong i-share dito. At ito rin tatapusin ito. Kasi sabi po doon sa Philippians chapter 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. No? Each of you should look not only for your own interest, but also to the interests of others. Okay. Marami po mga sumasama sa gawain, no? Kaya medyo ito talaga iniingatan ko kasi nangyari na po doon sa kabila, nag-aaway-away. Dahil kasi marami yung mga sumasali sa gawain para at least magnegosyo lang sila. Okay naman, magnegosyo, di ba? Ako lang pinapainturutan ko lang, pero sabi ko, huwag dito sa gawain. Pwede lang, pagkatapos ng gawain sa bahay, di ba? Business. O kaya pagkatapos hindi natin isasabay doon sa gawain. Pagkatapos ang ginagawa nila, pagkatapos ng gawain, doon sila nagkukan. No? Pero nandun pa rin yung presensya ng Diyos eh. Kaya, ang sabi ko, kung pwede lang gawin, papag-usapan natin ito eh. Pwede naman tayo mag-set ng isang araw eh. Para kung sakaling ano man yung maipresenta nila, edi sige, presenta nila. Pero hindi po yung pagkatapos ng gawain. Kasi tinan nyo kung sakaling pagkatapos ng gawain, makita sila, tinan nyo meron din nakakita ng isa, gano'n na nangyari doon eh. Sinabayan din. Nung una, isa lang. Naging dalawa na sila. At nagkompetensya pa sila. Nakita nyo? Nakita nyo yung magkakaroon talaga ng conflict. Nyo? Kaya papahintulatan po natin yan. Humingi sila ng schedule na sabi di kung sakaling ilagay natin sa araw na ito, doon tayo magkikita-kita. Diba? Ilagay natin sa talagang maayos na pamamaraan. Kasi kung sakaling yun ang talagang gift nila, kabaya talaga, wala tayong magagawa. Di ba? Business man. Pero at least makikita natin kasi intensyon kasi kung mga karamihan eh. Diba? Maraming mga intensyon ganyan. Kahit ang sabi ng Biblia, on the selfish interest. Ang layunin nila ay para dun sa sarili nila, hindi po sa gawain. Okay, so dito po tayo magtatapos kasi medyo late na po tayo. Opo. Okay, Lord, we thank you so much, Panginoon Lord God. Salamat po, Diyos, na ikaw nagmamaniobra sa buhay namin. At salamat po, Diyos, na itinuro mo, Panginoon, sa amin, Lord God, na wala kami magagawa, O God, kung wala ka sa buhay ng bata sa amin.
We thank you so much and we bring back to you all the praises, all the honor, and all the glory. And in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ay merong baking of bread. No? Kaya